Update sa pagsabog sa gitna ng kasiyahan sa Tondo, Maynila sa pagpasok ng bagong taon. Isang senior citizen at isang minor de edad ang nasugatan dyan. Inaalam ng pulisya kung ang pagsabog ba ay sinadya para makapinsala. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, makikita nyo nga dito sa aking likuran yung ilan sa mga tahanan na napinsala dahil sa malakas na pagsabog bunga ng iligal na paputok. Marami ring mga kagamitan ang napinsala sa lugar na ito, liban pa nga doon sa dalawang residente na nagtamo ng minor injury. Sa kuha ng CCTV, pasado hating gabi, masayang tugtugan at kainan ng mga tao sa Nara Street, bandang 12:12 a.m. habang nagbabatian ang magkakapitbahay. Nagkaroon ng magkasunod na pagsabog. Biglang tumahimik at natigil ang pagsasaya ng mga nasa kalsada at labas ng bahay. Ang masayang tugtugan, napalitan ng mga busina at tila hiyawan. Doon na nangyari ang napakalakas na pagsabog. Nagumimbal sa Barangay 227, ilang minuto lang matapos salubungin ang 2026. Pagputok ng liwanag, mas lalo pang nakita ang lawak ng pinsala ng pagsabog. 3 bahay ang direktang naapektuhan nito. Bukod sa mga dingding at mga bintana ng bahay, tumambad ng pinsala sa lahat ng bagay malapit sa pinagsabugan. Tuklap ang bubong ng tricycle ng pamilya Palma, na pinsala rin ang upuan nito. Ito na lang ang natira sa washing machine ng pamilya Palma. Sa lakas ng pagsabog, itong tricycle na nakaparada doon sa bandang dingding ay umusad nga ng halos 1 metro at ang ipinagtataka ngayon ng may-ari ng bahay, may nakita pa na isang malaking paputok na hindi sumabog sa bubong ng tricycle na ito. Si Joseph nagtamo ng maliit na sugat sa harap ng binti dahil sa bumagsak na debris sa loob ng bahay. Pagkaputok nandiyan na yan. Hindi siguro nasindihan, lumakbo. Pero malamang mas malaki pa yung pinaputok dyan, eh, biro mo, lakas. Ang nabalitaan ng kanyang misis na si Sita. Ang sabi po ng mga nakakita, may naghagis daw po. Nasugatan din ng isang babaeng 10 taong gulang nang matalsikan din ng debris. Naglulusis po kami. Tapos? May biglang sumabog po. Tapos bigla pong tumakbo kami doon. May nakita ba kayo may mga naghihitsa ng malalakas sa paputok dito? Wala po. Naglulusis lang po kami. Bintana at screen door ang napinsala sa bahay ni Chiba. Napundi rin ang pagsabog ng ilaw ang kanilang refrigerator. Mabuti raw, hindi siya napuruhan ng pagsabog sa kanyang pagtawid sa daan. Umano lang yung parang yung tenga ko parang nabingi siya konti. Tapos yung yung kala ko nga yung dito ko kasi nagluwa pero nawala naman din siya. Sa post-blast investigation ng pulisya, low explosive ang component ng sumabog na paputok. Patunay ang pushing effect nito sa tricycle. Titignan natin kung talagang sinadya niya ba talagang ilagay yon para masira yung mga kagamitan doon. Patuloy na nire-review ng pulisya ang mga hawak nilang video at CCTV sa pag-asang nahagip ang nasa likod ng pagsabog. Ang Nara Street, isang tawid lang sa Abad Santos Avenue sa kahabaan ng Lorenzo Avenue na dating Batangas Street, kung saan nasabugan ng paputok ang 2 bata noong December 28. Isa sa kanila ang nasawi habang malubhang nasugatan ng isa pa. Patuloy ring binabantayan ng MPD ang mga kaso ng indiscriminate firing. Mula December 1, 8 na ang nahuli ng MPD. Bandang 1:00 na madaling araw, 2 lalaki ang naaresto sa Ligaya Street sa Sampaloc at nakuha ng isang kalibre 45 baril, 9 na basyon ng bala at isang magazine na may 4 na bala. 2:00 naman na madaling araw nang masakote ang isang lalaki sa Santa Fe Street sa barangay 118 Tondo at nakuha na ng baril at mga bala. Inihanda na ng MPD ang patong-patong na kaso laban sa mga naaresto. Na yung ating mga kababayan ay may pakialam na dito sa mga ganitong bagay. Kung saan nga dahil, yung pagkakahuli nila dito ay dahil sa pagre-report ng ating mga concerned citizen.
Mel, doon naman sa sinasabi ng chairman ng barangay 227 na na-late nga ng pagdating ang mga pulis, sabi ni Police Major Philip Ines ng MPD ay naantala nga daw ang pagdating ng mga pulis dahil nga nasabay ito doon sa kasagsagan ng pagpapaputok sa kalsada ng mga Manileño. At Mel, paalala naman ng MPD doon sa dalawang bahagyang nasugatan at isama na rin natin yung lahat ng mga nasugatan sa pagsalubong ng bagong taon na kahit minor injuries lamang ang kanilang tinamo ay huwag itong ipagwalang bahala. Pumunta po sa mga health center at kumonsulta sa mga doktor at magpa-anti-tetanus vaccine para makaiwas sa peligro. Yan muna ang latest mula rito sa Tondo, Maynila. Happy New Year sa inyo, Mel. Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz.